Nanalangin ka na ba para sa pagpapanumbalik ng mga bagay na nawala sa iyo? Ano ang tugon ng Diyos? Maaaring pakiramdam na wala ng pag-asang gumaling, ngunit hindi iyon totoo. Ngayon isipin kung bumalik sa iyo ang bawat luha mo at lahat ng nawala sa iyo. Sa Diyos, ito ay maaaring mangyari. Isasaulin na niya ang lahat ng nawala sa iyo, at gusto niyang ipakita sa iyo ang ilang palatandaan na magpapatunay nito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa, at sundan ang video na ito hanggang sa dulo habang inilalantad niya sa iyo ang ilang mga misteryo. Naranasan mo na ba ang mga panahon ng kahirapan kung saan naramdaman mong natalo ka ng higit sa natamo mo? Nasaktan ka ba, nabigo, o nabigo sa mga pangyayari sa buhay? Kung gayon, makinig ka. Sinasabi ng Joel 2:25 26. Babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang, ang iba pang mga balang at ang mga balang ay nagkulumpon, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa inyo. Kayo ay magkakaroon ng saganang makakain hanggang sa kayo ay mabusog, at pupurihin mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, na gumawa ng mga kababalaghan para sa iyo. Naglilingkod ka sa isang Diyos na nagmamahal sa iyo, at gustong ibalik ang lahat ng nawala sa iyo. Siya ay hindi lamang isang malayong Diyos na walang pakialam sa iyong mga pakikibaka. Siya ay isang mapagmahal na Ama na gustong umaliw, gabayan, at akayin ka sa isang lugar ng kagalingan at kabuuan. Hindi ba't kahanga-hangang makita kung paano ginagamit ng Diyos ang pinakamasakit na karanasan para dalhin ka sa isang lugar ng panunumbalik? Nangyayari iyon kapag binuksan mo ang iyong puso sa pag-ibig ng Diyos at pagtitiwala sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Ngunit paano mo malalaman na talagang malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala sa iyo? Narito ang ilang mga palatandaan. 1. Paghilom ng mga nakaraang sugat. Nangangahulugan ito na ang sakit at sakit na naranasan mo sa nakaraan ay nagsisimulang mawala. Ito ay tulad ng kapag mayroon kang pisikal na sugat, habang ito ay sariwa, ito ay kadalasang napakasakit, ngunit ito ay nagsisimulang bumuti sa paglipas ng panahon. Habang nangyayari ang paggaling, ang sugat ay nagiging hindi gaanong masakit at hindi gaanong kapansin-pansin hanggang sa kalaunan ay maging peklat. Sa parehong paraan, kapag ang iyong mga nakaraang sugat ay nagsimulang maghilom, ang sakit at sakit na iyong dinala ay nagsisimulang mabawasan. Maaaring hindi ka gaanong galit o nasaktan sa nangyari sa iyo. Maaari kang magsimulang maging mas komportable na pag-usapan ito, hindi tulad ng dati. Kapag nangyari iyon, ito ay tanda na malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Isipin ito sa ganitong paraan, nais ng Diyos na dalhin ang kabuuan at pagpapanumbalik sa bawat bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong pinakamalalim na sugat. Sinasabi ng awit 147, 3. Pinagaling niya ang mga wasak na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Ang mga sugat na ito ay maaaring emosyonal, pisikal, o espiritual na nagreresulta mula sa pang-aabuso, pagtataksil, dalamhati, o iba pang pinagmumulan. Ano man ang pinagmulan, ang mga sugat na ito ay maaaring pigilan ka at panatilihin kang natigil sa isang siklo ng sakit at pananakit. Ngunit kapag sinimulan na sila ng Diyos na pagalingin, parang ang isang mabigat na bigat ay biglang naalis sa iyong puso. Habang nangyayari ito, mas madali mong patawarin ang mga nanakit sa iyo, at sa wakas ay bitawan ang mga dating sama ng loob. Maaaring hindi mo napagtanto ang epekto ng mga sama ng loob na ito sa iyong buhay hanggang sa tuluyan mong isantabi ang mga ito. Pagkatapos ay maaari kang magsimulang makaranas ng kagaanan sa iyong puso na hindi mo naramdaman sa mahabang panahon. Ito ay nagtutulak sa iyo na sumulong sa isang bagong tuklas na pakiramdam ng pag-asa at katatagan. Habang naghihilom ang mga sugat na ito, makikita mo kung paano ka kasama ng Diyos sa lahat ng panahon. Ginamit niya kahit ang pinakamasakit na karanasan para hubugin ka kung ano ka ngayon. Ngunit ang katotohanan ay ang prosesong ito ng pagpapagaling ay maaaring maging napakahirap. Kadalasan ay nangangailangan ng kahinaan at lakas ng loob na magtiwala sa Diyos sa kabila ng nangyari. Habang pinapagaling niya ang mga sugat na ito, magsisimula kang makakita ng magagandang pagbabago.
Nagbago na sila ngayon mula sa mga pinagmumulan ng sakit tungo sa mga mapagkukunan ng karunungan at inspirasyon na ginagawa kang mas malakas at mas matalino. Makikita mo kung paano ginamit ng Diyos kahit ang pinakamadilim na sandali ng iyong buhay para baguhin ang iyong pagkatao, palalimin ang iyong pananampalataya, at ilapit ka sa Kanya. Ginagawa rin niya ang iyong mga nasirang relasyon gamit ang pagkakataong ito upang magdala ng pagkakasundo at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang mga relasyong ito ay maaaring mga unyon ng mag-asawa, relasyon sa pamilya, pagkakaibigan, o may kaugnayan sa trabaho. Anuman ang anyo, maaari silang magresulta mula sa hindi pagkakaunawaan, masasakit na salita, o pagkilos. Ngunit kapag sinimulan ng Diyos na ayusin ang mga relasyong ito, nagdadala siya ng kagalingan at pagpapanumbalik. Sa puntong ito, hindi mahalaga kung ang taong nagkasala sa iyo ay dumating upang humingi ng tawad o hindi. Nagpasya ka sa iyong sarili na magpatawad para sa iyong kapayapaan ng isip. Habang nararanasan mo ang pagsasaayos ng mga nasirang relasyon na ito, magsisimula kang makita kung paano nagdadala ng bagong buhay ang Diyos sa iyong mundo. Magsisimula kang makita kung paano niya itinatanim ang kanyang pagmamahal at biyaya upang tulungan kang lumago sa taong gusto niyang maging ka. Habang nagaganap ang pagsasaayos na ito, makikita mo kung paano sila ginagamit ng Diyos para ibalik ang nawala sa iyo. Marahil ito ay ang pagkakaibigan na akala mo ay nawala ng tuluyan o ang relasyon sa isang miyembro ng pamilya na tila hindi maayos sa loob ng maraming taon. Doon mo lang malalaman na ang plano ng Diyos para sa pagpapanumbalik ay higit na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. 2. Pagpapanumbalik ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang unawain ng tao. Kapag sa wakas ay nakapagpatawad ka na at nagpakawala sa mga nakaraang sakit, binibigyan mo ng puwang ang kapayapaan at kagalakan na hindi maiintindihan ng tao. Ito ay isa pang magandang tanda ng pagpapanumbalik ng Diyos sa iyong buhay. Kapag naranasan mo ang ganitong uri ng kapayapaan at kagalakan, ito ay hindi isang bagay kahit na maaari mong ipaliwanag. Ito ay isang regalo mula sa Diyos, isang palatandaan na siya ay gumagawa, tinitiyak na ang iyong buhay ay wala ng ayong kalungkutan ngunit puno ng kaginhawaan. Nagmumula ito sa malalim na pakiramdam ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ipinapakita nito na anuman ang mangyari sa iyong buhay, kasama mo ang Diyos. Ginagabayan ka niya at hawak ka sa palad ng kanyang kamay. Sa pamamagitan nito, maaari kang magkaroon ng pakiramdam ng kalmado at katahimikan na walang nakakaintindi. Sinasabi ng awit 30:11. Iyong ginawang sayaw ang aking panaghoy, inalis mo ang aking sako, at binihisan mo ako ng kagalakan, upang ang aking puso ay umawit ng mga pagpuri sa iyo at hindi tumahimik. Panginoon kong Diyos, pupurihin kita magpakailanman. Kung nakaranas ka na ng kalungkutan o nagdadalamhati, mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kagalakan. Para akong nasa madilim na kwarto ng ilang araw, tapos biglang may narinig na bumukas ng pinto. Ang kagalakan sa iyong puso ay hindi maipaliwanag. Nadama ni Job ang ganitong uri ng kagalakan at kapayapaan nang simula ng Diyos na ibalik ang lahat ng kanyang nasayang na mga taon. Kapag binasa mo ang kwento ng pagpapanumbalik kay Job, nakikita mo rin ba ang pag-asa ng pagpapanumbalik sa iyong buhay? Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ay ang kapayapaan at kagalakan na ito ay hindi lamang isang bagay na nararamdaman mo para sa isang sandali, ngunit tumagos sa iyong buong pagkatao, at nagdadala ng isang pakiramdam ng pag-asa at kaginhawaan na walang makakayanan. Kapag naranasan mo ang kapayapaan at kagalakan na ito, binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Magagawa mong tumugon sa mga sitwasyon ng may pagmamahal at habag at magpatawad at magmahal sa iba, kahit na mahirap. Ito ang mangyayari kapag ibabalik na ng Diyos ang nawala sa iyo. Ngunit hindi lang ito. Ano ang iba pang mga palatandaan na mayroon tayo? Pangatlo, pag-ayon sa tawag ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag sinimulan mong makita na ang iyong buhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ito ay isang senyales na ang pagpapanumbalik ay malapit ng magaganap. Ito ay nagpapakita na siya ay nagniningas ng apoy sa loob mo na magdadala sa iyo sa mga lugar na kanyang binalak para sa iyo.
Habang sinusunod mo ang tungkuling ito, makikita mo na hindi ito tungkol sa pagkamit ng magagandang bagay ng nag-iisa. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtupad sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Tungkol din ito sa pagtitiwala na akayin ka niya sa mga lugar kung saan ka magiging pinakamabisa at makakaapekto. Habang sinasagot mo ang tawag na ito, ginagamit niya ang iyong mga karanasan, kapwa ang mabuti at masama, upang ihanda ka para sa gawaing tinawag niya sa iyo na gawin. Habang sinusunod mo ang tungkuling ito, makikita mo na ibinabalik ng Diyos ang mga bagay na nawala sa iyo sa daan. Marahil ay nawala ang iyong hilig, ang iyong pakiramdam ng layunin, ang iyong kumpiyansa, o ang iyong pakiramdam ng halaga. Habang nagsisimulang kumilos sa iyong buhay ang nagpapanumbalik na kapangyarihan ng Diyos, makakatanggap ka ng panibagong pakiramdam ng layunin at pagnanasa. Mababalik mo ang iyong tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Hanggang doon na lang ba? Siyempre hindi. Patuloy na manood. Marami pang palatandaan na ibabalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Ang iyong pagkakahanay sa kalooban ng Diyos ay humahantong sa susunod na tanda. Bilang 4, isang malalim na pagbabago sa iyong espiritual na buhay. Naranasan mo na bang biglang may pagbabago sa iyong espiritual na buhay? Habang hinahanap mo ng malalim ang iyong sarili, napansin mo ang isang malalim na pagbabago sa iyong espiritual na buhay. Ito ay isa pang magandang tanda na ibinabalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Sa sandaling magsimula kang lumakad sa plano ng Diyos, darating ang espiritual na paglago. Ito ay makikita sa maraming paraan. Maaaring ito ay isang panibagong pagnanais na manalangin o isang pagtaas ng gana sa salita ng Diyos. Ngunit anuman ang anyo nito, ito ay upang mas mapalapit ka sa Diyos. Dapat mong bigyang pansin ito. Kung mas nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, mas malaki ang iyong pagkakataong makakuha ng tugon mula sa Kanya. At kapag mas pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, mas malaki ang iyong pagkakataong magbunyag ng malalalim na misteryo. Pagkatapos lamang ang pagbabagong ito ay maaaring maganap na humahantong sa paglago. Nakakatulong ito na patatagin, palalimin, at patatagin ang iyong kaugnayan sa Diyos. Dahil sa antas ng iyong pagiging malapit sa Kanya, ang iyong mga dating gawi at pattern ay nagsisimulang mawala. Ang mga bagay na minsan ay pumipigil sa iyo o nagpapanatili sa iyo sa isang lugar ng pagwawalang kilos ay hindi ka na mapipigilan. Makikita mo ang iyong sarili na nagpapakita ng mga bagong gawi na naghihikayat at nagtataguyod ng iyong espiritual na paglago. Ang matinding pagbabagong ito sa iyong espiritual na buhay ay isang regalo mula sa Diyos, isang palatandaan na malapit na niyang ibalik ang nawala sa iyo. Habang patuloy kang naghahanap sa Kanya at sumusunod sa Kanyang pamumuno, hahakbang ka sa kabuuan ng Kanyang mga plano para sa iyo. Ngayong natamo mo na ang espiritual na kapanahunan at paglago, ano ang susunod? Numero 5, ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay bumubulusok. Dumating ang mga ito bilang patunay na ang kadahilanan ng Diyos ay gumagana sa iyong buhay, na nagpapasigla sa hangin ng pagpapanumbalik sa iyong pabor. Kapag nasa panahon ka ng pagpapanumbalik, para bang pinagsasama-sama ng Diyos ang isa at dalawa para makarating sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na magbabago sa iyong buhay na lampas sa iyong imahinasyon. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring dumating sa anyo ng mga bukas na pintuan, mga bagong alok sa trabaho, mga tagumpay, o hindi inaasahang mga pagpapala sa pananalapi. Paano ang tungkol sa iyong mga relasyon na nagsisimulang mamulaklak sa mga paraan na hindi mo inaasahan? Hindi ba't gawa rin yon ng Diyos? Ito ay maaaring makita mo ang iyong sarili na may mga pagkakataong tumutugma sa iyong talento at mga hilig, mga pagkakataong parang espesyal na ginawa para sa iyo. Kung nararanasan mo ito, alamin na ang Diyos ang umaakit sa iyo sa panahon ng pagpapanumbalik. Ang banal na paglalaan at pabor ay isa pang anyo ng hindi inaasahang pagkakataon. Alam mo ba ang pakiramdam na mararamdaman mo kapag may kumakatok sa iyong pinto at ibinigay sa iyo ang pinagdasal mo ng husto? Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa isang lugar sa unang pagkakataon at patuloy kang pinapaboran ng mga tao, mukhang napakaganda ng lahat para maging totoo, tama ba?
Kapag ang kamay ng Diyos ay gumagana, maaari mong asahan ang anumang bagay. Upang koronahan ang lahat, ang mga pagkakataong ito ay dumarating sa tamang panahon, mas katulad ng perpektong timing. Habang lumalabas ang mga pagkakataong ito, makikita mo ang iyong sarili na lumalabas ng may pananampalataya. Kahit na tila hindi makatwiran, patuloy kang nagtitiwala sa Diyos para sa pagpapanumbalik. Mga minamahal, ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang nagkataon kundi bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong buhay, isang palatandaan na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Binubuksan niya ang mga pinto at gumagawa ng paraan para makapasok ka sa kabuuan ng kanyang mga plano para sa iyo. Numero 6, kapag hiniling sa iyo ng Diyos na ulitin ang isang bagay na nagawa mo na noon. Hiniling na ba sa iyo ng Diyos na gawin muli ang isang bagay na nagawa mo na noon? Ano ang naging tugon mo? Sinunod mo ba o hindi mo ito pinansin? Kapag hiniling sa iyo ng Diyos na ulitin ang isang bagay na nagawa mo na noon, maaaring ito ay isang senyales na ibinabalik niya ang nawala sa iyo. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagbabalik sa isang lugar, isang proyekto, o isang paraan ng pamumuhay na iyong naiwan. Halimbawa, marahil ikaw ay naliligaw sa iyong karera. Pagkatapos bigla, hiniling niya sa iyo na bumalik sa isang proyekto o isang kasanayan na minsan mong minahal. Ang mga karanasang ito ay maaaring parang ivu, na parang bumabalik ka sa isang lugar o bagay na dati mong alam. Ngunit kapag hiniling sa iyo ng Diyos na ulitin ang isang bagay na nagawa mo na, hindi ka lang niya ibinabalik sa nakaraan. Ibinabalik ka niya sa isang lugar ng panunumbalik, isang lugar kung saan matutulungan ka niya na itama ang isang bagay na hindi mo nagawa ng tama. Sa pagbabalik mo sa mga karanasang ito, matutuklasan mong hindi na sila katulad ng dati. Sa halip, makikita mo na inihanda sila ng Diyos para sa iyo sa isang bagong paraan, na may bagong kahulugan ng layunin at direksyon. Ang mga karanasang ito ay isang senyales na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ipinapakita nito na siya ay gumagawa pa rin upang ibalik ang nawala sa iyo at dalhin ka sa isang lugar ng kasaganaan. Kaya, kapag hiniling niya sa iyo na ulitin ang isang bagay na nagawa mo na noon, huwag kang tumanggi. Sa halip, magtiwala na siya ay may plano at na siya ay umaakay sa iyo sa isang lugar ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Numero 7, tumaas na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ay isa sa mga susi na nagbubukas ng mahimalang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nagsimula kang mapansin na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay tumataas, ito ay isang palatandaan na ang iyong pagpapanumbalik ay malapit na. Talagang hindi ito ang unang beses na narinig mo ang tungkol sa pananampalataya, ngunit alam mo ba kung ano ang tunay na kahulugan nito? Sinasabi ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Ito ay para sabihin sa iyo na ang pananampalataya ay may higit na kinalaman sa hindi mo nakikita kaysa sa nakikita mo. Naiintindihan mo ba ang konseptong ito? Kapag ikaw ay nasa panahon ng pagpapanumbalik, maaari mong makita ang iyong sarili na bumaling sa Diyos ng higit pa kaysa dati. Nagsisimula kang higit na umasa sa kanyang karunungan at patnubay sa bawat desisyon na iyong gagawin. Ang tumaas na pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay isang senyales na nagiging mas naayon ka sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Natututo kang magtiwala sa kanya kahit hindi malinaw ang landas. Ang isang mahalagang bagay tungkol dito ay ang pagbabago nito kung paano mo nakikita at tinatalakay ang mga sitwasyon. Nagiging mas positibo ka sa mga sitwasyon sa iyong buhay, hindi iniisip kung gaano kapangit ang mga ito. Nakikita mo ang iyong sarili na hindi gaanong nababalisa at mas payapa. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa pagkaalam na ang Diyos ang may kontrol at na siya ay may plano para sa iyong buhay. Ito ay isang anyo ng pagpapanibago na nagmumula lamang sa Diyos. Hindi mo na nakikita ang iyong mga pagsubok bilang mga hadlang o mga pag-urong ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglago. Habang lumalago ka sa pananampalataya at higit na umaasa sa Diyos, humahakbang ka sa kabuuan ng pagpapanumbalik na mayroon siya para sa iyo. Numero 8, banal na koneksyon.
Ang isa pang palatandaan na malapit nang ibalik ng Diyos ang nawala sa iyo ay ang pagdadala niya ng mga tamang tao sa iyong buhay. Ang mga taong ito ay dumarating upang mag-alok sa iyo ng suporta, paghihikayat, at karunungan. Ito ang tinatawag na divine connections. Ang mga koneksyon na ito, o mga pagtatagpo na maaari mong piliin na tawagan sila, ay may iba't ibang anyo. Ngunit laging tandaan na ang mga ito ay hindi nagkataon. Maaari kang makatagpo ng mga tao na may eksaktong mga mapagkukunan na kailangan mo upang sumulong, o maaari mong mahanap ang iyong sarili sa tamang lugar sa tamang oras. Nagdadala ito ng mga pagkakataong nagtutulak sa iyo sa susunod na antas. Maaari mong mahanap ang iyong sarili sa mga taong inorden ng Diyos upang tulungan kang matupad ang iyong kapalaran. Ganito ang nangyari kay Saul na naging Pablo. Sinayang ni Saul ang maraming taon sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Kung tatanungin mo siya, malamang nasasabihin niya sa iyo na iyon ang kanyang pinakamahusay na buhay. Hindi niya alam na may mas magandang buhay sa labas ng kung ano ang mayroon siya. Ngunit nang magpasya ang Diyos na ibalik ang mga nasayang na taon at ilagay siya sa tamang landas, nagsimula ito sa isang engkwentro patungo sa Damascus. Ang pakikipagtagpo ni Saul sa Diyos sa kanyang pagpunta sa Damascus ay nagmarka ng bagong bukang liwayway sa kanyang buhay. Ngunit hindi ito tumigil doon. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, ikinonekta siya ng Diyos sa mga tamang tao na nag-ayos sa kanya para sa ministeryo. Nang maglaon, naging dakilang apostol siya na dumanas ng dakilang landas para sa Ebanghelyo. Mga minamahal, kapag sinimulan mong mapansin ang mga banal na koneksyon sa iyong buhay, ito ay isang tanda mula sa Diyos. Sinusubukan niyang sabihin sa iyo na may gusto siyang maabot mo, ngunit hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Tandaan, walang tao ang isla. Tingnan ang katawan, halimbawa. Kung masakit ang ulo mo, ang sakit ay galing sa ulo, di ba? Ngunit ang katawan ay kailangang magtulungan upang matiyak ang pagpapanumbalik ng iyong maayos na kalusugan. Ganyan gumagana ang divine connections. Dapat makipagtulungan ang Diyos sa mga dadalhin niya sa iyong paraan upang ihatid ka sa iyong susunod na antas. Numero 9, banal na pagkumpirma. Ang isa pang palatandaan na ginagamit ng Diyos para ipaalam sa iyo na ibinabalik niya ang nawala sa iyo ay ang banal na kumpirmasyon. Kapag nasa panahon ka ng pagpapanumbalik, maaari kang makatanggap ng kumpirmasyon mula sa Diyos sa iba't ibang paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga mensahe o payo na nagpapatunay kung ano ang nararamdaman mo sa iyong puso. Kapag nakatanggap ka ng mga propetikong salita o mensahe na nagsasabi ng pagpapanumbalik at mga pagpapala sa iyong buhay, bigyang pansin. Minsan, ito ay maaaring isang mensahe mula sa isang kaibigan o isang tagapayo na direktang nagsasalita sa iyong puso. O maaaring ito ay isang sipi ng banal na kasulatan na tila direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon, o isang panaginip o pangitain na ibinibigay sa iyo ng Diyos na nagpapatunay sa direksyon na kanyang pinamumunuan ka. Ano man ang anyo ng mga ito, ang mga banal na kumpirmasyon na ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Nang bumalik si Haring David sa Ziklag kasama ang kanyang mga tauhan, nakita nilang walang laman ang kampo. Sinalakay ng mga Amalekita ang kampo nang wala siya at kinuha ang lahat. Sa pagdating, si David ay lubhang nabagabag. Ngunit isang kawili-wiling bagay ay hindi siya nagmamadaling sumunod sa mga Amalekita. Sinasabi ng 1 Samuel 30:7 pagkatapos ay sinabi ni David kay Abiatar na saserdot, na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang epod. Dinala ito ni Abiatar sa kanya, at nagtanong si David sa Panginoon, habulin ko ba ang pangkat na ito? Habulin mo sila, sagot niya, tiyak na aabutan mo sila at magtatagumpay sa pagliligtas. Ano ang sinasabi sa iyo ng pagkilos ni David dito? Ipinakita nito kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ni David sa Diyos at sa kanyang opinyon. Nangangahulugan ito na kung iba ang sinabi sa kanya ng Diyos, hindi na kailangang ituloy. Kinumpirma ng Diyos kay David na magkakaroon ng ganap na pagsasauli at pagbawi sa lahat ng nawala sa kanya sa mga Amalekita. At dahil nakinig siya sa tinig ng Diyos, nabawi niya ang lahat. Mahal na kaibigan,
ang mga banal na kumpirmasyon na ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Pinapatunayan nila na ginagabayan ka niya at sinasangkapan ka para sa susunod na paglalakbay. Mahal na mananampalataya, sa pamamagitan ng iyong Kristiyanong paglalakbay, makakatagpo ka ng mga panahon ng pagkawala at kahirapan. Haharapin mo ang mga sitwasyong nag-aalis sa iyo ng kagalakan, kapayapaan, o kahit na material na pag-aari. Maaari itong maging isang mapaghamong at masakit na karanasan, at maaari itong magdulot sa iyo ng pakiramdam na sira at talunan. Ngunit sa gitna ng iyong pinakamadilim na sandali, may kislap ng pag-asa, isang pangako na malapit ng ibalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Ito ang ilan sa mga palatandaan na makikita mo kapag malapit nang mangyari ang pagpapanumbalik na ito. Kaya kahit na pakiramdam mo ay inabandona ka at kinalimutan ka na, huwag kang susuko. Ang pangako ng Diyos sa pagpapanumbalik ay isang patunay ng kanyang pagmamahal at katapatan sa iyo. Nakikita niya ang iyong sakit, naririnig ang iyong pag-iyak, at dinadala niya ang kagandahan mula sa iyong abo. Habang hinihintay mong ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo, narito ang ilang bagay na dapat mong gawin. Numero 1, sumandal sa Kanya sa lahat ng oras. Tamang-tama yan. Kapag naghahanap ka ng pagpapanumbalik, mahalagang manalig sa Diyos, magtiwala sa Kanya, at bumaling sa Kanya para sa patnubay at lakas. Dapat mong kilalanin na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Diyan nagsisimula. Sa sandaling ang iyong isip ay naaayon sa katotohanang ito, walang makapipigil sa iyong pananampalataya. Kapag mahina ka o pinanghihinaan ng loob, bumaling sa Kanya para sa lakas at ginhawa. Siya ang iyong laging naroroon na tulong sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Kapag sumandal ka sa Kanya, makikita mong hindi siya nabigo. Lagi siyang nandyan para makinig, manghikayat, at gabayan ka. Ang Kanyang presensya ay pinagmumulan ng lakas at pag-asa na makapagdadala sa iyo sa bawat sitwasyon. Ang lalaking tinatawag na Job ay nakaranas ng hindi maisip na pagkawala sa kanyang kayamanan at maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, sa lahat ng ito, nanatiling tapat si Job sa Diyos. Patuloy siyang nanalig sa Diyos sa pamamagitan ng hindi kasiyasyang sitwasyon. Sa huli, ibinalik ng Diyos sa kanya ang dobleng nawala sa kanya. Ito ay isang testamento sa katapatan ng Diyos. Kung sasandal ka lang sa Kanya, ang iyong pagpapanumbalik ay darating ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Bilang 2, manalangin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito ay dapat na higit pa sa isang pamumuhay kaysa sa isang ritual o espiritual na ehersisyo na kasangkapan. Sinasabi ng Biblia na dapat kang mag-aral para ipakita na ikaw ay sinasang-ayunan. Kapag marunong ka sa mga banal na kasulatan, mas madaling madaig ang ilang bagay na dinadala sa iyo ng dyablo. Gayon din, kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyong pagpapanumbalik, tatanggap ka ng lakas upang magtiyaga. Pagkatapos, kapag pinagsama mo ito sa panalangin, balansihin mo ang equation. Nag-aalala ka ba tungkol sa isang partikular na sitwasyon? I-activate ang panalangin. Sobra ka na ba at pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa? Magdasal pa. Sinasabi ng Panaghoy 5 oras 21 minuto. Ibalik mo kami sa iyong sarili, Panginoon, upang kami ay manumbalik, baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng noong una. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pagsusumamo para sa tulong, sila ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang mga ito ay isang pahayag ng pag-asa na magagawa at ibabalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Kaya kumapit ka sa Diyos at magtiwala na ang pagpapanumbalik ay patungo sa iyo. Laging tandaan na ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi lamang isang destinasyon, ito ay isang proseso ng pagpipino. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi sa nawala sa iyo, ngunit tungkol sa pagiging ang taong nais ng Diyos na ikaw ay maging. Habang naghahangad ka ng pagpapanumbalik sa iyong buhay, magtiwala na ang Diyos ay kumikilos at gagawin niya ito sa tamang panahon. Manalangin tayo. Mahal na mapagmahal na Ama, ang lumikha ng lahat ng bagay, sinasamba kita. Salamat sa regalo ng buhay at regalo ng isang bagong araw. Salamat sa iyong makapangyarihang kamay ng proteksyon sa aking buhay.
Salamat sa iyong banal na probisyon at sa hindi pagpapahintulot sa akin na magkulang. Nagpapasalamat ako sa magandang pagkakataong ito na matuto mula sa iyo ngayon. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Maawain Diyos, maawa ka sa akin sa bawat kasalanang nagawa ko. Bigyan mo ako ng biyaya na malampasan ang bawat tuksong darating sa akin. Salamat, mahabaging Diyos, sa iyong pagpapatawad. Sa pagharap ko sa iyo ngayon, nananalangin ako para sa pagpapanumbalik sa aking buhay. Hinahangad ko ang iyong biyaya at awa sa sandaling ito. Ang pagkawala na naranasan ko ay nagdulot sa akin ng pagkasira, ngunit alam kong may kapangyarihan kang ibalik ang aking espiritu. Mangyaring bigyan ako ng buhay muli. Bigyan mo ako ng lakas na sumulong habang nagtitiwala ako sa iyo. Panginoon, alam ko na naligaw ako sa iyong landas at nagkamali sa daan. Nawala sa isip ko ang iyong kalooban para sa aking buhay at hinayaan kong nakawin ng kaaway ang aking kagalakan at kapayapaan. Ngunit alam ko na ikaw ay isang Diyos ng pagpapanumbalik. Naniniwala ako na kaya mong tubusin ang lahat ng nawala sa akin. Ama sa langit, dalangin ko na ibalik mo ang aking pananampalataya. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyong plano para sa aking buhay at isuko ang lahat ng aking mga alalahanin at takot sa iyo. Baguhin mo ang aking espiritu at punuin mo ako ng iyong kapayapaan at kagalakan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa, alam kong lagi kang nasa tabi ko. Dalangin ko na ibalik mo ang mga nasirang relasyon ko. Pagalingin ang mga sugat sa aking puso at dalhin ang pagkakasundo sa lahat ng nawala kong relasyon. Tulungan mo akong magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa akin at magmahal sa iba ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Dalangin ko na maibalik mo ang aking kalusugan. Panginoon, pagalingin mo ang aking katawan at isipan sa lahat ng karamdaman at kapighatian. Matuwid na Diyos, mangyaring palakasin ang aking katawan, kaluluwa, at espiritu upang mapaglingkuran kita ng buong pagkatao. Dalangin ko na ibalik mo ang aking kagalakan. Panginoon, ipaalala sa akin ang hindi mabilang na mga pagpapala na nakapaligid sa akin sa bawat araw. Tulungan akong makita ang iyong kamay na gumagana sa aking buhay, kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Alam ko na isa kang Diyos ng mga himala at nagagawa mo ng higit pa kaysa sa mahihiling ko o maisip ko. Nagtitiwala ako sa iyong oras at sa iyong perpektong plano para sa aking buhay. Nasa trabaho ka na sa pagpapanumbalik ng lahat ng nawala sa akin. Higit sa lahat, tulungan mo akong laging sumandal sa iyo. Hayaan ang aking pananampalataya sa iyo ay patuloy na tumaas habang naghihintay ako sa iyo. Wala akong iba kundi ikaw, at ipinagdarasal ko na ipakita mong malakas at makapangyarihan ka sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at katapatan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mabuting mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe.